A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Though the future seems uncertain, though the fear erodes my peace, though the circumstance seems hopeless, and the doubting will not cease, I will claim what He has promised, for my heart must recognize that mine is not to question, but keep focused on the prize. Through it all, I choose to serve the Savior. Through it all, I claim Christ as my friend. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or comes again. This path now set before me is not my route of choice, yet I must keep moving forward, listening to His still small voice. Each step along this journey, He reminds me I'm His own, and through the cold, dark loneliness, I'm aware I'm not alone. Through it all, I choose to serve the Savior. Through it all, I claim Christ as my friend. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or comes again. Through it all, I choose to serve the Savior, and through it all, I claim Christ as my friend. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or comes again. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or He comes again. Amen? And Christ shall make you free. Okay? Marami nagsasambit lang ito, pati mga politiko, binabanggit yan eh. Akala nila yung truth na yan, yung truth ng kung ano. Okay? And then, hindi lang po yan, we also need to have the knowledge of the grace of Christ. Kung ang sabi ko, kung yung truth ay parang x-axis, yung the grace of God, or the knowledge of the grace of God, is the y-axis. Why? Because the grace of God makes us to do. Amen? Okay? It gives us the ability. Okay? It provides us the action, the necessary action, which we steward. Amen? Kung kaya nga ang illustration ay iniwanan
ng Panginoon yung kanyang mga stewards, yung kanyang mga servants ng talent. Okay? At hiniling sa kanila na sila ay mag-occupy. At pagbalik ng kanilang master, hinanapan sila kung anong ginawa nila sa mga talento. Listen, the grace of God is always something that we steward. And we do according to the abilities by the grace of God na nasa atin. Okay? Kahit in the midst of weakness, there is sufficiency in that. At kahit na in the midst of parabang limited na tayo, we can be given strength. Which leads us to the fourth. We need to have the knowledge of His will. Amen? Kaya ito, the knowledge of His will. Mga kapatid, matagal natin pinag-usapan ang will, ang kalooban ng Diyos para sa atin. Tama ba? Ilang linggo yan. Okay? Nagkaroon pa tayo ng stewardship emphasis. Tapos bumalik tayo sa subject na yan. For 2 Sundays, actually, we talked about the will of God. You remember that? Okay. Ano ba ang sinasabing kalooban ng Panginoon? Kaya huwag niyong paniniwalaan yung claim ni Zeus na kalooban ng Panginoon na tumaas ang kanyang blood pressure. Okay? Hindi. Ibig sabihin, marami kang ginawa ng hindi kalooban ng Panginoon kaya tumaas yung blood pressure. Okay? Hindi kalooban ng Panginoon yung uri ng buhay natin na maging malayo sa Kanya. Amen? Meron tayong kalalagyan. Binigyan tayo ng biyaya para tayo ay makakilos. Pero kinakailangan, kumilos tayo sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Marami tayong abilidad. Pero maingat tayo na yung ating abilidad ay ating ikinikilos sang-ayon sa kanyang kalooban. Tama? Meron kang ang grace. Sabi mo, sa biyaya ng Panginoon, ako ay meron ng ganito, karunungan. Pero hindi mo naman ginamit yung karunungan sang-ayon sa kanyang kalooban. Ang ginamitan mo, yung kalooban mo. You know what I'm saying? Tama ba? Abay, lahat tayo mayroong ganyan, mga kapatid. And to tell you frankly, sa lahat ng mayroon tayong abilidad, karunungan, and everything in this world, kinakailangan meron tayong sense na ang paggamit natin ng biyayang yan ay sa kanyang kalooban. Hello? Hindi po lahat na nagmamaneho sa kalye. Siyempre, asahan natin lahat marunong magmaneho. Tama? Nagmamaneho sang-ayon sa batas. Guilty tayo niyan. Di ba, Tony, no? Di ba? Guilty tayo niyan. Di ba? Di ba, Dick? Ayaw mo sumama? Guilty tayo niyan, attorney mo, di ba? Okay. So, ganun lang yun. Pero, ginagampanan natin yan in all carefulness na ang ating Diyos ay maluwalhati. Sapagkat maluluwalhati lang siya kapag ginagamit natin ang biyayang yan na sinasabi natin sa kanyang kalooban. Amen? Kaya, marami tayong isipin mo, to be filled with the knowledge of His will. Anong meron ka sa araw na ito? Meron kang kakayanan? Meron kang degree? Okay? Meron kang napag-aralan? Meron kang abilidad? Anong meron ka? Ginagamit mo ba sang-ayon sa kalooban ng Panginoon? Are you listening? Ha? Parang yung kwento ni tatay nung araw. No? Siyempre, meron daw isang nagmamahal na tatay at mahal na mahal niya ang kanyang anak. Lahat ng hilingin ng kanyang anak, binibigay niya. Okay? Okay naman nung simula. To the point na yung anak niya humiling, Dad, bigyan mo naman ako ng baril. Mahal na mahal siya ng tatay niya. Binigyan ng baril. Okay? Siyempre, ang tatay niya naman, siyempre, tatay yun. O anak, ha? Pag-iingat mo yan.
O di meron ng baril yung bata. Pumatay ngayon ng tao. Okay? So, yun ba'y kalooban ng kanyang ama? Kahit binigay. Alam nyo, ang Panginoon ay malugod sa atin nagbibigay ng lahat, mga kapatid. Tama ba? Hello? Andiyan ba kayo? Pero, meron na tayong abilidad, meron na tayong kakayanan, meron tayong kung ano. No? Kahit yung mga nakukuha natin ng mga material sa mundong ito, abay galing sa biyaya ng Panginoon yan. Good. Galing yan sa magandang kalooban ng Panginoon sa atin na ibinibigay niya because He even spared not His own Son. So binibigay sa atin. Pero mga kapatid, saan natin ginagamit? Right? So anong klaseng kaalaman yun? So ang sabi ni Paul, we should be filled with the knowledge of His will. Kaalaman lang. Yung bang, teka muna, meron ako nito. Saan ko ba gagamitin to? Correct? Gagamitin ko ba to para sa aking sariling kapakanan? Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Right? Ha? And that extends to many areas in our lives. Minsan, iniisip natin na yung ating trabaho sa atin at sa atin at sa atin lang yun. Correct? That is my personal life. Di ba? Walang kinalaman ng Panginoon dyan. O may mga gumagraduate na ngayon. Okay? Meron pang mga honor. I'm so glad na mayroon tayong gumraduate dito cum laude, di ba? Mga laude-laude na yan. Amen. And I praise God for you. Okay? Pinagmamalaki natin yan, mga kapatid. Pero, huwag mong gagamitin ang nakuha mong kaalaman na yan na wala ang kaalaman ng kalooban ng Diyos. Tama? Nabalitaan ko nga doon daw sa UP Diliman. Sa 4,000 na gumraduate, abay kalahati yata merong Latin na honor. Dayan, di ba? Nabasa mo yon? Okay. Abay, nag-message sa akin si Gina Siyempre, summa cum laude siya. Nung araw daw, sabi niya ganyan 2% lang yata yung nakakatanggap niyan ngayon kalahati, 50%. Abay, ano ba? Bumababa ang standard o tumaas ang galing ng mga estudyante. Whatever. Okay? Pero, teka muna, saan natin ginagamit yung kaalaman na yun? God. Kaya ganun, you might be filled. Para sa lahat sa atin sa Lighthouse, yan ang ating dalangin. Amen? Gusto natin sa lahat ng mga areas ng kaalaman. Okay? Ako nga sabi ko sa swipe, gusto kong makakausap ang lahat ng swipe. Hindi lang sa Lighthouse, kundi sa lahat ng Lighthouse. Bakit? Sapagkat doon sa Lighthouse Manifold Grace Center, mayroon tayong Lighthouse Cafe. At sabi ko, ipauubaya ko ang pagmamanage niya at operation niyan sa swipe. And you need to understand this. Okay? Pinagbibiling ko nga kay Shiro. No? Na kayo mismo, itong Manifold Grace Center ay grace ng Panginoon sa inyo. Upang doon mismo ay magamit ninyo at maging operational. Di ba? Baka mamaya niyan teka muna, pwede ka ba? Ikaw na, kami na lang magbabayad sa iyo. Hindi. Isagad niyo muna ang inyong kaalaman. Tama ba? Kayo mismo. Good? Ang dami-dami nating kape. Nandyan, may dala na naman si Vivian na kape. Hindi ba? Pinaayos na natin. We simply want, and I simply desire, that we be filled with the knowledge of His will. Tama po ba? Balikan natin yung sandali, yung will ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang ating kalalagyan, makakilos tayo sang-ayon sa Kanyang salita, contrary sa hatak ng kasalanan. Sapagkat palagi yan, lahat ay may hatak ang mundo,
lahat may hatak patungo sa kasalanan, the will of God is for us to do something contrary to sin. Amen? Tama? Consistent with all the virtues of Christ. Consistent with this. Kaya the knowledge of His will. The world passes away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God, yung paggawa natin ng kalooban niya, that abides forever. Okay? Hindi nawawala yan. That we should no longer live the rest of our time in the flesh, but to the will of God. Yan ang dapat mayroon tayong kaalaman. At dapat tayo, mga kapatid, ay tuwi na nare-remind ng bagay na yan. Tama? Sa kalagitnaan, halimbawa, pag kayo ay nai-engross sa social media, makinig kayo maigi. Oras na para mag-coming together, nagso-social media pa rin kayo. Nakakalimutan nyo na. Tama, ano? Di ba? Kaya, let us get that knowledge. Amen? For so is the will of God that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men, as free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness. Kaya alam niyo, ito yung sinabi ko doon sa Senado. Okay? Hindi porke tayo'y malaya, lahat na lang ay pwede nating gawin. Tama ba? Okay? Sapagkat palagi nating inire-remind ang ating sarili, we are, first of all, the servants of God. Okay? Kaalaman. Well, ito, sipin nyo. But as servants of Christ, because we are such, we do the will of God from the heart. Ang mundong ito, hindi nagiging servant according to the heart, but according to money. Tama? According to wage, according to salary. Pero tayo mga mananampalataya, we know better. Amen? Be ye not unwise, but understanding the will, what the will of the Lord is. Okay. And then, let's talk about the wisdom of Christ. Ano ba itong wisdom? Meron ng kaalaman. Pwede bang kaalaman na lang, Pastor? Well, nabanggit ko nga kanina sa ating analogy ng pagmamaneho, di ba? The wisdom of Christ brings the application of the knowledge of Christ to work. Okay? Alam mo nga ang kalooban niya, pero you cannot even put that into practice. Okay? Alam natin ang maraming kaalaman sa science, sa siyensya, sa lahat, pero hindi natin magawa sa practice. Ang hirap niya. Okay? Parang golf yan, Neil. Alam mo naman ang mechanics, di ba? Alam mo, yan. Okay? Huwag kang mabilis na ganyan. Yeah, okay. Pero pag gagawin mo na, hindi mo magawa. Tama, ano? Di ba, Moses? Kayo, nag-go-golf kayo. Ngayon, hindi na kayo nag-go-golf. No? Babalik na naman tayo niyan sa first step. Di ba? Bumili-bili pa kayo ng mga pamalo nyo. Wala na naman yan. Malapit na naman tayo magkaroon ng Lighthouse Open next year. Hindi ba? Okay. So, pwede bang pang-golf yung crutches na yan, Moses? Oo. Wise. Kinakailangan, marunong tayong gamitin ito in practice. Okay. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom. The spirit of wisdom. Okay, ano ba to? Well, of course, ang discernment nito ay sang-ayon sa Espiritu. Okay? At ang Espiritu rin ang magtuturo sa atin kung paano ipapractice ito. Correct? Ha? Kaya ang dalangin natin, magkaroon tayo ng spirit of wisdom, that the Holy Spirit will give to us that
discernment. Kung paanong gagawin ang kaalaman ng katotohanan niya sa practical na buhay. Amen? Puno tayo ng teorya eh. Noong araw, siyempre sa pamantasan, marami kaming subject na parang laboratory. Pero sa totoo lang, ala naman kaming gamit. Ang aming laboratory, puro blackboard. Walang gamit. Walang instrumento. Okay? Siyempre, nung araw, mahirap lang yung eskwelahan. Pati kami. Okay? Naalala mo yung bong? Puro tayo blackboard, di ba? Oo. Noon nagtatrabaho na ako, siyempre, pinag-uusapan yung binary, 0, 1, yung mga ganyan, mga signaling and everything. Hindi ko pa nakita yun. Akala ko kung ano lang yun. Di, nung unang humawak ako ng instruments, binigyan ako ng, Ruben, pag-aralan mo itong digital probe. Ano ba digital probe? Okay? Yun pala, ito yung nagsusukat kung positive o 0, 1 or 0, 1 or 0. Nakikita mo yung mga binary. Kayo, alam nyo lang yung mga binary sa kung ano, di ba? Alam nyo yan, di ba? Anyway, nagulat ako, wow, amazing. Nakikita pala talaga yung signal na yan. Yung paa ng mga IC, tuwan-tuwa ako eh. Hindi ko pa nakita sa eskwelahan yun eh. Okay? Pero hindi ko alam gamitin kung para saan ba yun. Okay? Until, sinasabi, ginagamit yan pang-troubleshoot ng mga kung ano-ano, ganyan. Kaya nga may instrumento and everything. Yun ang aking pinaka-background eh. Test and measuring instruments. I did not know how to put that knowledge in practice. You understand? Kahit sa medical field, alam niyo yan. Di ba? Halimbawa, sabi mo, gagamit ka ng stethoscope. Hindi mo alam kung ano yung tibok ng puso. Correct, ano? Hindi mo alam kung paano ka mag-aano, kung mayroong hingal and everything. Anyway, but we need the spirit of wisdom. A discernment. Ito ang aplikasyon niyan. Ang sabi ni Paul kay Timothy, ang sabi niya, but continue thou in the things which thou hast learned. Kung ikaw ay naka-acquire na ng knowledge, you continue in it, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, itong biblical truth na ito, ang pinaka-practical, na gamit ito in wisdom is this, that by this, we may know how to be saved. Nakikinig ba kayo? Sapagkat ang dami nagbabasa nito na hindi naman nakita ang kaligtasan kay Kristo. Tama? Tayo nagpipreach tayo so that people may be saved. And that always is the case. Pero mga kapatid, hindi lang kaligtasan sa kapahamakan. Kaligtasan din yan sa pang-araw-araw na hugot. Amen? Kaligtasan din yan sa bawat pool ng kasalanan. Why? Because this actually is material to how this can make us wise to be saved and to be free from all the influence of sin. Amen? Okay. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect, may be fit, may be equipped, so that the man of God may be furnished and even thoroughly furnished unto all good works. Had it not been for this word of truth, wala tayong silbi. Do you understand? Amen? Kaya mga kapatid, this should make us wise, not just to be saved from condemnation, but to be saved daily. To be saved
every time and each time, mga kapatid, tumutungo tayo sa hindi magandang kalalagyan sa ating testimony. Tama? Reality yan. Lalo na sa mga kabataan. Okay? Kaya alam niyo huwag nating tatawaran yung bagay na tayo ay pinagyayaman sa katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag niyo sasabihin sa akin, porke may trabaho kayo, ay hindi na kayo humaharap sa mga hatak ng laman. Amen? Sa mga hatak ng kamunduhan. Sa mga hatak ng lusts. Tama? Sa maling mindset. Pero ito, pag pinagyaman tayo dito, we have all the wisdom to apply this truth. Amen? Anong gagawin mo kapag in the face of this corruption? Paano na yan? That the man of God may be perfect. You see? So, being made wise to salvation. Alam mo na naman na, mga kapatid, this world is out to destroy us. Hindi nawawala yan. There is always this element and this reality in us that this world is out to destroy your testimony. Totoo ba yan? Ha? This world is out to destroy yung inyong kaisipan. This world is out to put doubts in you. This world will really put you in a point in your life na magke-question ka kung dapat ba ito and everything. Sa atin din yan manggagaling on how we can be established in this being wise unto salvation. Being made perfect in wisdom. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Kolose, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. You see, mga kapatid, ayaw ko lang kayo magkaroon ng trabaho o business o kabuhayan. We would want that we know na tayo is fit. Ine-extend natin ang ministry right where we all are. Amen? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, sa lahat ng aplikasyon, teaching, admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. You know, I find yung ating Lighthouse Cafe very equipping para sa akin. You know why? Kasi ang daming pinag-uusapan sa Lighthouse Cafe. Meron tayong What's Brewing. Ano ibig sabihin ng What's Brewing? Anong nangyayari? Meron tayong segment na Espresso Self. Ano yan? Lifestyle. Pagkatapos, sa bandang huli, magkakaroon ako ng He Brews. You know that, di ba? Anong ibig sabihin ng He Brews? Kung paanong kumikilos ang Panginoon sang-ayon sa Kanyang salita. Okay? At hindi ako dapat mawala ng aplikasyon sa lahat ng pinag-uusapan. Okay? Sabi sa akin doon sa oras na Bicolandia, alam mo, Bishop, talagang dapat mentor ka namin eh. Kasi kahit anong pag-usapan natin dito, meron kang ituturo galing sa Bible eh. Dapat lang naman yun. Tama ba? Isipin mo, sa lahat ng sitwasyon, meron tayong ituturo, hindi galing sa akin yun. We need to know God's Word. Tama po ba? Itong mga nangyayari ngayon sa atin. No? Yung mga gusot na ito, isipin mo, naglatag sila ng Magna Carta on Religious Freedom. Okay? Pinag-usapan na yan sa lower house. Ngayon, pinag-usapan sa Senado. At meron ng report ang mga, kung ano-anong mga komite. Okay? So,
Inimbitahan ako sa Senado nung isang linggo. Pumunta ako doon. Ang sabi, resource person ako para sabihin kung ano ang palagay ko sa Magna Carta on Religious Freedom. Dalawang version. Isa ay version ng lower house, isa ay version ng Senado. Abay, maaga, pinag-aaralan ko author ni Moses. Okay. Tapos dapat sana alas 10. Sabi ni Aika, Pastor, in-adjust na ng 11:30 yung hearing. Ay, di maganda. Makakapag-aral pa ako. Di pumunta kami sa isang Starbucks. Binabasa ko. Hindi ako mapakali. Tinawag ako si Moses. Sabi ko mo, hindi ako mapakali dito. Ano ba sasabihin ko rito? Sapagkat kahit na nung araw, ako talagang kumbinsido na kinakailangan natin ng Magna Carta on Religious Freedom. Pero I am apprehensive ngayon. May hindi tama So pinag-usapan namin ni Moses. Gusto kong isulat yung sasabihin ko. Hindi ko maisulat. Hanggang naroon na sa hearing. Ang daming mga religious leaders doon, iba-iba. Okay? Merong mga Muslim, merong Iglesia ni Cristo, merong JIL, merong lahat, ando doon. Meron pang Mormon. Lahat sila approve. Para bang ipapasa na lang. Ine-endorse na nila. Pagdating sa akin, narinig niyo ba yan? Sabi ko, Your Honors, salamat sa pagkakataong ito. Abi, nung una aaminin ko, napabor ko dito In fact, meron pa nga ako mga suwestyon para gawin pang mas maayos at yun lahat ng provision. Pero sa totoo lang, nais kong sabihin sa inyo that I have reservation, apprehension. Sabi ni Senator Francis, meron kang Bishop, oo. Kailangan isulat mo yan. Next week, bigay mo na. Oo. O sige, paliwanag mo. Sabi ko, ito ang dahilan. Sang-ayon sa ating konstitusyon, 1987 Constitution, meron tayong malayang religious expression. Tama, no? Nasa konstitusyon yan. In fact, nakalagay na yan kahit sa 1935 na konstitusyon. Kung baga, halos 90 anyos na meron tayong konstitusyon that provides for us religious freedom. We never needed a law like this. We never dreamed, we never thought na kailangan ito until dumating yung SOGI. Until may mga SOGI advocates, may mga LGBTQ na mga grupo na naglatag ng kanilang panukalang batas at hindi mapigilan. Okay? Ngayon, dahil yan may threat sapagkat they actually threaten us. So anong sagot ng mga religious? Maglagay tayo ng Magna Carta on Religious Freedom. Sabi ko bakit lang tayo nababanggaan dito? Samantalang pag pinasa natin ito, yung ating freedom na provided ng Constitution ay mababawasan. Malilimitahan. Okay? Pag sinabi nilang, hindi ka na pwede mag-preach dito kasi iba na kami. Wala na tayong ganung kalayaan. Tama? Kapag ang mga anak natin dumating na ng 18 years old, hindi na natin pwedeng imbitahan sa church ang mga yan. Malaya na sila So it actually limits us. Sabi ko, for the sake of the next generation, Your Honor, tigil na natin to. Kayo mga LGBTQ at SOGI, itigil nyo na rin yan. At ititigil na rin namin to. Bumalik na lang tayo sa konstitusyon natin. Wala naman tayong problema For almost 90 years, wala tayong problema. Akala ko, wala. Paglabas ko, sabi sa akin ng mga alam mo, Bishop, tama ka. Hindi namin naisip na ganun yan.
Silang yan na may problema. Yung mga senador. Di ba, Moses, ano? Pero kinakailangan susugan pa rin natin to. Ang siste ay ito. Yung kapwa ko, mga bishops, mga kung ano-ano, hindi nila ma-appreciate yung sinabi ko. Kinakailangan, we should be made perfect through wisdom. Tama? Anong sabi ng Proverbs? Wisdom shall preserve thee. Correct? Discretion shall preserve thee. Sabi sa akin pinag-away pa kami ni kapatid ko. Sabi, Bishop, hindi ka pala sang-ayon dito hindi kayo pareho ng kapatid mo sapagkat author siya nito Sabi ko, hindi mo kami kilala. Okay? Panalangin natin yan. Mga kapatid, I would not want that our religious expression be limited in our country. Okay? Sabi, nag-uusap kami ni attorney mo. Marami din siyang pinrovide sa akin na informasyon dyan. Tama ba? I'm glad we have a lawyer here. Amen? In fact, we need to be made fruitful through wisdom. Mga kapatid, hanggat hindi mo ginagamit ang iyong kaalaman sa practical na bagay, you can never be fruitful. Tama ba? Ang pagiging mabunga ay dumadako lang sa tao kapag ginagamit mo na ang kaalaman mo sa practical na bagay. And we would want that the knowledge of Christ make us fruitful. Okay? Who is a wise man, endued with knowledge among you? Let him show out a good behavior or conversation, his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, huwag kayo magmapuri, and lie not against the truth. This wisdom descended not from above. Kinakailangan, meron tayong kamalayan kung anong klaseng wisdom ang pinanghahawakan natin. Okay? Kung yan ba ay wisdom ng ating Panginoon, sapagkat mayroong wisdom na earthly, sensual, devilish. And where envying and strife is, may confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Kaya alam niyo, maganda yung inawit natin kanina Like a river glorious is God's perfect peace. Amen? Alam niyo, pag-aralan niyo yung lyrics niyan, it's a beautiful song. Okay? Wisdom. That she might be filled with the knowledge of His will in all wisdom. Meaning, in all application. In every area of life. Good? Now, many of us are in business. Yung iba nasa academe. Yung iba nasa technical na trabaho. Yung iba nasa arts. Okay? At marami pang iba. Ilagay natin sa mga areas na yan ang wisdom ng kaalaman ni Kristo. Amen? That is our desire. And of course, ito. And I'll wind up with this. The understanding of Christ. Now, if we have the understanding of Christ,
mga kapatid, that simply refers to the glory of God. Okay? Kaalaman, karunungan, na-apply natin ang kaalaman kay Kristo sa lahat ng areas ng buhay natin. Nakatutugon tayo, nakare-responde tayo, sang-ayon sa lahat ng kaalaman kay Kristo. Okay? Alam natin ang kanyang kalooban. Good? Ano naman yung ibig sabihin ng understanding of Christ? Kanina, sa aking analogy, doon sa driver, marunong ka na, meron ka ng distansya. Pero hindi ibig sabihin ay nakapagmamaneho ka ng safe. Kapag maihahatid mo na yung pasahero mo nang hindi inaatake sa puso. Well, si Zeus hindi naman inatake dahil nagmaneho siya. Okay? Teka nga pala, ginamit niyo ba yung Q7? Di ba hindi ka marunong magmaneho? Hindi. Okay. Hindi niyo ginamit. Nag-grab kayo. Okay. Anyway, ano ang ibig sabihin nang matapos nating i-apply ang kaalaman, meron tayong understanding of Christ. Obserbahan niyo ito, no? The understanding of Christ, the knowledge and wisdom to all. Magkasama na yon. Knowledge at lahat ng area ng kaalaman, wisdom, lahat ng aplikasyon, tumutungo yan sa nakikitaan tayo ng kaunawaan. Pero minsan, ang hirap sukatin ng kaunawaan. Tama? Wala tayong grading system ng kaunawaan. Wala. Pero ano talaga ang sukat niyan? In a church like ours, ano ang sukat ng understanding natin? Okay. Ilagay natin sa luwalhati ng Diyos. Ano ba ang sukat ng luwalhati ng Diyos? For example, Psalm 19. Okay? Let's go to Psalm 19. Naalala ko lang ito ngayon. Psalm 19 and verse 1. Di ba alam niyo yung Psalm 19? Lalo yung inaawit natin, ano? Okay, Psalm 19 verse 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Okay. Ito ay katotohanan. You agree? Ha? At bilang katotohanan, ito ay totoo nung panahon ni David. Correct? Tanong, totoo ba ito ngayon? Okay. So, pwede pa tayong tumingala sa kalangitan, i-appreciate natin lahat. Okay? And we will realize that the heavens declare the glory of God and the firmament shows His handiwork. Palagay niyo. Ha? Sabi sa akin ni Early, sabi, Pastor, ikaw ba'y napunta ka na sa Alaska? Hindi pa kako. Yung anong tawag dyan? Greenland ba yon? O yung malapit sa North Pole? Bakit? Kasi alam mo yung mga ilaw, anong tawag dyan? Ha? Aurora, Quezon, Borealis, Northern Lights. Sabi sa akin, nung asawa niya, si Brian, it's beautiful. Yeah? Oo. You know, we tried it. Meron kaming video. Sabing ganyan, ini-describe sa akin. You know, when you see it, it's not a still. No, hindi ito nakatigil lang na ilaw. Yung pala gumaganon yan. Malikot. Wow. Sabi niya, Pastor, puntahan mo. Picturean mo. Sabi ko, saka na. Hindi ko naman yan eh. Okay? Anyway, pero ang ganda, sabi niya.
Ito naman kasi si Brian, alam mo, photographer yun eh. Si Brian, yung kasama ko nung pinicturean ko yung Neuschwanstein Castle sa Bavaria, Germany. Ano yun eh, winter. Naalala ko nung pumunta kami doon, February. Pambihira eh. Hindi snow, ice. Ice. Kaya yung dala kong camera, pambihira, porque ang lamig-lamig, tumigil na yung baterya. Mabuti, yung lumang camera, gumagana. Tapos sabi niya ganyan, Pastor, let's go over on the other side so you can take picture from there. Sabi ko, is it better there? Yes, definitely. Okay. Akyat kami doon sa likod ng palasyo. Tapos mayroong fence, nakalock. Brian, what are we gonna do here? It's locked. No problem. We can always climb over the fence. Bira, inakyat namin yung fence. Paakyat, gumagapang ako sa 4 na para hindi ako mahulog Pero nagkaroon ako ng magandang pagkakataon, picturean yung Neuschwanstein Castle. Ayan. Binigyan ko pa kayo sa bahay niya, di ba? Ayan. Andiyan, nakalagay. Neuschwanstein. Ganda! Okay? Pero, yung kalawakan mas maganda. Let me ask you, bakit sinabi ng psalmist, the heavens declare the glory of God? Why? Nagsalita ba ang kalangitan? Naririnig mo ba? Ha? Hindi. Bakit? Why does the heavens declare? Diba? Declare. Ibig sabihin yung deklarasyon na yan, parang maingay at malakas, di ba? It declares the glory of God. Why? May nagsalita bang dagundong sa atin para sabihin na napakamaluwalhati ng kalawakan? Ano palagay niyo? Alam niyo, iniisip ko yan. Bakit yun ang reference ng Bible? The heavens declare the glory of God. Samantalang mayroong mga bagay na seen, mayroong mga bagay na unseen. Okay? Sabi sa Hebrews, kahit yung invisible, di ba? Nilikha ng Panginoon niya na hindi natin nakikita. Pero, bakit? And why is it a loud declaration that the heavens declare to us, hindi lang manifest, but declares it? Di ba? Sabi dito day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun, which is a bridegroom. Dinescribe yung araw. His going forth is from the end of the heaven, and is shaketh unto the ends of it, and there is nothing hid from the heat thereof. Amazing! Pero, why and how does the heavens declare the glory of God? Diba? Meron tayong paboritong talata. Okay? Doon sa Ephesians chapter 3. Ang sabi dito, unto Him be glory in the church by Christ Jesus, world without end. Anong pagkakaiba? Ha? Anong pagkakaiba? May luwalhati ang kalawakan. It bears all the creation of God. Tama? But are we not also creatures of God? Are we not new creatures in Christ? Tama? Are we not creation of God? So by that virtue alone, we actually should bear and manifest and declare His glory. Tama? Ayan, no? Unto Him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end.
Now, this is where the understanding of Christ is. Pero anong sukat? Kanina, binanggit natin ng kaunawaan, kapag yung pasahero ay madadala mo ng maluwalhati, walang problema. Okay? Hindi atakihin sa puso. Tama? Good? Okay. Listen very carefully. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding, that we may know Him that is true. We are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. Okay? Wala naman nakalagay dyan, pastor, na glory, understanding lang. Oo nga. Pero, base sa kaalaman. Tama? We know. And because we know, at nasa atin siya, we are in Him that is true. Therefore, we can have wisdom. Correct? Bakit hindi tayo kinakailangan magkaroon ng understanding? Sa konteksto ng church, magandang pag-usapan ito. Balikan natin yung Colossians. Ito ang sabi ni Paul. For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, that their hearts might be comforted, being knit together in love. Obserbahan niyo ba yan? Ha? Being knit together in love. Let's go to Philippians. That at the name of Jesus, every knee should bow, every tongue. Take note. Every member. Ephesians 1. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that ye may know what is the hope of His calling. Okay? And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe. Usward who believe. Okay? Ibig sabihin, merong kamalayan at merong ginagawa bilang nagkakaisa. That He would grant you according to the riches of His glory. Sino yung you? Yung church sa Efeso. To be strengthened na lahat kayo ay magkaroon ng lakas. That Christ may dwell in your hearts by faith. That ye, sama-sama kayo, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints. Are you looking at that? Huh? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith. Are you looking at that? Huh? That we henceforth, from whom the whole body fitly joined together, compacted by that which every joint supplieth, and the multitude of them that believed were one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. As a result, great power gave the apostles witness. And all that believed were together and had all things common. And they, continuing daily with one accord, lahat yan, praising God. You know what? Come to think of it. Look at the heavens. It will amaze us that everything in the heavens is held together. Tama ba?
unseen and unseen na mga bagay sa buong kalawakan, they are held together. Correct? Ang araw, ganun pa rin. Ang buwan, ganun pa din. But everything is held together. Listen, as a church, when we are held together in knowledge and in wisdom, that is understanding. Are you listening? When we cannot be held together in the work of God, hindi understanding yun. It's amazing how the whole universe, no? Paminsan-minsan mayroong meteorite, di ba? Nagbabasa ba kayo ng ganyan? Ako mahilig ako magbasa ng ganyan. Mayroong comet and everything kung saan nanggaling yung mga yan. But simply said, everything is in place. And the whole universe is held together. And being held together, they declare the glory of God. Hindi nakukuha, mga kapatid, ang luwalhati ng Panginoon sa pagsigaw. Do you realize that? Hindi. Kahit magtatalon tayo rito, kahit mag-praise and worship tayo, at magsisigaw tayo ng glory to God, if we cannot be held together, baliwala yun. Correct? Ha? Kahit pamilya, pag nag-break ang pamilya, sira. Correct? Ganon din sa Ecclesia. We are held together, joined together in Christ. That is understanding. You see? You know, when I was looking at this message, ibang klase. Kaya ang sabi ni Paul sa Colossae, my desire is that ye be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Amen? Kaya napakaganda nung sinabi ni Paul sa Corinth. Kapag ang isa ay may challenge sa buhay, everybody is challenged. Amen? Kapag ang isa ay may pangangailangan, then everybody provides. Amen? Rejoice with them that rejoice. Even weep with them that weep. Because that is actually the understanding. So let me say this to everyone. What we are as Lighthouse, ganyan ang ating desire. Amen? At yan ang sukat natin. Kaya kung hanggang ngayon, ang pagkakaintindi mo ay ikaw at ikaw at ikaw lang, you need to learn. You need to learn what knowledge is. You need to learn what wisdom is. And you need to learn what understanding is. The whole world out there would want to destroy our being together. Amen? Lahat ng forces sa mundong ito gustong i-destroy ang ating coming together. Amen? Totoo yan. I'd like even to tell you, minsan, hinahanap ko yung mga dapat nandito eh. Wala namang dahilan para mawala. Correct? Kasi, Pastor, ang dami natin coming together eh. Well, praise God, marami. Yung iba, naiingit ba kayo sa walang coming together? Di ba? Correct? Alam mo, sa inis ko nung Thursday, sabi ko, wala nang coming together sa midweek.
Hindi pwede mangyari yun, binabalik ko na ngayon. Naintindihan nyo? Why? Because we need to be together. Inaamin ko naman, naiinis ako minsan eh. Nadi-disappoint ako. But we should have the knowledge and the wisdom and the understanding. Now you know. Yan ang unang mensahe para sa mga pamilya. Good? Kaya next week, Family Sunday natin. Sabihin nyo, anak, yun pala ang understanding na tayo magkakasama. Amen? So let's all be here. And let's determine and have that desire ourselves. Lord, kami rin, desire namin yan, that we might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Let's stand and pray. Heavenly Father, thank you. Thank you, dear God, for this truth. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, He that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.